na! Wag! Sobrang sakit na! Ah! Masakit pala eh. Pero bakit hindi ka pa rin tumitigil? Tama na! Tama na! Tatanggalin ko na yung inilagay kong sakit sa kanya! Ah! Aba dapat lang. Kasalanan sa Diyos ang ginagawa nyo. Walang sino man sa atin ang pwedeng kumitil ng buhay ng iba. Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Muli kitang pagbibigyan at umaasang magbabalik loob ka sa Panginoon. Gamitin mo sa mabuti ang kakayahan mo. Hindi porket bata pa ako tignan ay kaya mo na akong higitan. Diyan ka nagkakamali dahil malakas ang pananampalataya ko sa taas. Ako ulit si Toldooms. Nandito ulit ako para ikwento sa inyo yung karugtong ng karanasan namin. Nang matapos yung digmaan namin ng gabing yon, pumunta kami kinabukasan ng hapon sa may sapa tabing dagat para maganap ng mga mutya. Dito lang to sa may San Jose Antique, kung saan yung kampo ng mga pulis. May tower dito para sa mga nakakaalam ng lugar na to. Malapit to sa may sapa ng San Remeo. Hindi madaling maganap ng mutya, lalo na't sa mga kalabang nagpaparamdam sa paligid. Nandyan din yung birada, o kung tawagin sa Tagalog, palipad hangin. Sa lugar kasi na to, marami-rami sila. Kaya nag-usal na lang kami ng ritual para bakudan kami at hindi kami mapasok ng mga kalaban. Hanggang gabi na kami nakauwi nito. Habang pauwi kami, ramdam namin yung mga presensya ng mga aswang na nagsisisiguran sa lugar kung nasaan kami naghahanap ng mga mutya. Pero hindi na nila kami naabutan doon. Alam nyo kasi, masakit yung presensya ng isang puting manggagamot o antingero. Nasasaktan kasi sila sa ganyan. Napapaso o naiinitan yung katawan ng isang nilalang na may bahid ng kaliwang aral ng kadiliman. Pero pag uwi namin ng bahay ni Brother Fushige, dito na namin naramdaman ulit yung mga presensya ng mga aswang na to. Umaligid kasi sila sa bahay ni Brother Fushige. Toldooms, mukhang may bisita tayo ngayong gabi ah. Oo nga tol eh, naramdaman ko rin sila sa paligid. Ano, papapasukin na ba natin? I-welcome mo na lang sila ng sibatol. Aba, mukhang hanggang pintuan na lang sila bro ah. Pangiti-ngiti ako nito habang umuusal ng spiritual na salita. Nang sibatin ko sila gamit ang inusal kong salita, nagsitakbuhan ng mga ulupong na tila. Nagulat sa pag-atake kong to. Hindi yata nila akalain na ganito kalakas yung tatama sa kanila. Maya-maya pa ay biglang may pumasok na isang malaking kulay itim na ibon sa loob ng bahay. Mabagsik to at malakas ang pagaspas ng itim na pakpak nito na may kulay puting balahibo sa dulo. Dito ako natakot dahil malakas ang orang bumabalot sa katawan niya. Kaya dito ko na ginamit ang isa sa pinakamalakas kong sandata. Nag-orasyon ako para sa daliri ko gamit ang hintuturo ko. Inatake ko siya ng salita nito. Nang tinamaan ko siya, tumalsik ang malaking ibon na to. At dito na siya lumipad palabas ng bahay para tumakas. Pinagpawisan ako dun ah. Mukhang kakaiba yung isang yun tol ah. Buti na at naunahan mo siya. Kaya hindi na nakalaban pa. Kung nagkataon na lumaban siya, baka nahirapan tayo sa isang yun ah. Sa tuwing maghahanap kasi kami ng mutya, may mga ibang lahi kami ng mga aswang na naiengkwentro. Pero umiiwas din sila kagad dahil kilala na nila yung kakayahan namin. Sa tuwing mararamdaman nila yung presensya namin, sila na mismo ang umiiwas. Alam na kasi nila yung sasapitin nila sa oras na lumaban pa sila sa amin. Kung sa mga nakaraang mga gabi, sumusugod pa sila sa bahay ni Brother Fushige. Pero ngayon, hindi na. Hindi rin naman sila makapasok dahil puno ng ritual ng panangga yung bahay ni Brother Fushige. Umabot ako ng 15 days sa bahay ni Brother Fushige dahil dito ako nag-aaral ng lihim ng karunungan sa tulong niya. Lumipas ang ilang araw, nagdesisyon na muna akong umuwi ng Libertad kung saan ako nakatira. Mga 4 hanggang 5 oras din yung biyahe pa uwi sa amin. November 14, 2023, hapon ito at may nangyari. Dito ko lang nalaman ng araw na to nang bumalik ako sa San Jose Antique para magbakasyon ulit. May sakit na pala tong kapatid ko. Nang makita nito ako, sabi niya, marami daw akong kasama. Nanginginig yung katawan nito habang nagsasalita. Dito ko rin nalaman na kinulam ang kapatid ko at alam ko kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sa galit ko, lumabas ako ng bahay para umikot sa barangay namin. Pinuntahan ko yung bahay na mangkukulam na may gawa sa kanya nito. Pero sa labas lang ako ng bahay niya at nakita ko siya sa labas ng bahay. Nanlaki ang mga mata niya na magtama ang mga paningin namin. Maitim at malaking babae ito pero hindi ko muna siya sinugod o gumawa ng iskandalo sa kanila. Umuwi muna ako at hinintay ang pagsapit ng gabi. Hinayaan ko muna yung kapatid kong kinulam. Pero nang kumagat na ang gabi, dito ko na sinabi na oras na para parusahan yung kumulam sa kapatid ko. Pinasanib ko yung gumagambala sa kapatid ko o tinatawag na kumbante espiritual. Dito ay agad siyang pumasok sa katawan ng kapatid ko. Sinindak ko siya
at pinadama yung kakayahan ko. Siya nga pala, ito yung kauna-unahang panggagamot ko na ako lang ang mag-isa. Sa tingin ko, kaya ko naman na at gigil na rin ako ng mga panahon na to. Gulat ka no? Hindi mo alam na may kapatid palang manggagamot ang kinulam mo. Mali ka nang napiling gambalain. Sino ka ba? Hindi kita makita! Ano ka? May katarata sa mata? May tanong ako sa'yo. At kung magsisinungaling ka, sisiguraduhin kong tapos ka. Anong kasalanan ng kapatid ko sa'yo? Naaasiwa ako sa kanya at naiinggit dahil kilala siya sa baryo na to. Magaling siya manggamot ng mga pilay. Yun lang ang rason mo? Eh kung ikaw kaya yung pahirapan ko, gusto lang tumulong ng kapatid ko tapos bibigyan mo pa ng sakit? May sira bang tuktok mo? Sa lugar kasi namin, tanyag na manghihilot tong kapatid ko. Minana niya pa to sa mga ninuno namin. Walang nagturo sa kanya nito. Likas na talaga sa kanya ang gawain na to. Samantalang ako naman, hindi pa gaanong kilala sa lugar namin. Dahil hindi ko ipinagyayabang kung ano man ang kakayahan ko. Tahimik lang ako. Pero hindi nila alam, kaya kong tumapos sa mga aswang at mangkukulam. Habang kinakausap ko tong mangkukulam sa katawan ng kapatid ko, naramdaman ko na lang na bigla na lang na parang may enerhiya ng kuryente na gumagapang sa katawan ko. Bawat tanong ko sa kanya ay isang kidlat ang hinahatol ko sa kanya. Napapasigaw to sa sakit. Sa tuwing ko kuryentehin siya ng kidlat na galing sa mga inuusal ko. Hanggang sa tumamlay ito na parang lantang gulay. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Magbabago na ako. Gusto ko pang mabuhay. Naiinggit lang talaga ako sa kapatid mo. Tinanggal ko yung kakayahan niyang mangkulam at saka ipinasok ang kapangyarihan na to sa isang bato para hindi na to makawala pa at para makatiyak na rin ako na hindi niya na to magagamit pa. Hindi ko siya tinapos nito. Hindi rin naman kasi ako ganun kasama. Mas nananaig pa rin sa akin ang awa. Nagbibigay naman ako ng pangalawang pagkakataon para magbago sila. Pero sa oras na uulitin nila to, dito na ako mapipilitang tapusin sila. Nang matapos yung gamutan, nagulat yung mga kaibigan ng kapatid ko. Nandito kasi sila at nakita nila kung paano ko napagaling yung kapatid ko. Pati si nanay, gulat na gulat din. Naka-video pa to pero pinabura ko na rin sa kanila kaagad dahil ayokong pagkaguluhan ako. At isa pa, ayoko rin na malaman ng mga tao na may kaalaman ako tungkol sa mga ganitong bagay. Mas pipiliin ko pang manahimik kaysa magyabang sa maraming tao na makakakita nito. Matapos ang ilang araw, bumalik na ako ng Manila para magtrabaho. Tapos na kasi yung araw ng pagbabakasyon ko sa Antique. Tuwing day off ko, pumupunta ako ng Quiapo para dito tumambay. Kasama ang mga haring bakal o sa ibang salita, mga batikang antingero. Marami akong nakakasalumuha dito, mga magagaling na antingero tulad ni na Tol Benjo, Commander Lion at iba pa. Yung mga tropa nila, kilala na nila ako dahil parati ako dito sa Quiapo. Animoy parang isang battlefield tong lugar na to dahil sa mga nagliliparang orasyon na nandito. Kapag mahina nga yung katawan mo, baka bigla ka na lang tumumba na walang sugat. Dito na rin ako nakilala sa larangan ng panggagamot dahil sa katagalan kong pabalik-balik sa lugar na to. Maraming aral ako nakuha rito. Katulad nila, hindi rin ako tumatanggap ng perang pambayad sa akin. Yung mga mutya ko, ipinagpapalit ko sa mga aral. February 2024, madaling araw nito. Tulog pa ako nito pero naglalakbay yung diwa ko. Saktong alas 4 ng madaling araw, kitang-kita ko yung katawang lupa ko na nakahiga kasama ang ilang kasamaan ko. Iba't ibang kwarto kasi to, pero tagos yung mga mata ko sa kabila. Sinundo kasi ako ng isang anghel na parati kong kasama at nasa espiritual na mundo ko nito. Paglabas ko ng bahay, dito ko nakita yung mga gabay ko na nakatambay sa labas. Dalhin mo yung ginawa mong garapa mo. Sige po, kukunin ko lang. Saan ba tayo pupunta ngayon? Basta, sumunod ka na lang. Sige. Hindi ko nabanggit na meron pala akong gabay na bakunawa at isang anghel. Yung dalawang yan, parati kong kasama. Talagang maaasahan ko talagang dalawang to. Isang tawag ko lang sa kanila, ay agad silang dumadating. Hindi rin ako pumapayag na tawagin nila akong Panginoon. Dahil para sa akin, iisa lang ang Diyos at yun na yung lumikha sa atin. Nakita ko rin dito, yung dalawang dragon kong kulay asul at pula. Naninirahan sila sa langit. Hindi to nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang tanging may mga ikatlong mata lang ang makakapansin sa mga to. Pero karamihan sa mga kagaya ko, mga malalaking ahas naman ang mga gabay nila. Habang nakasakay ako nito sa gabay kong bakunawa, nakita ko rin dito ang isa ko pang higanting gabay. Kasing taas to ng matatayog na niyog. Kung ipagtatabi mo nga sila ng isang kapre, ay magmimistulang duwende lang tong tignan dahil sa laki ng gabay ko na to. Nakarating kami sa isang bayan sa Iloilo. Nagulat ako dahil sa dami ng bilang ng mga kalaban na nandito.
Karamihan sa mga nakaharap ko rito ay mga mababangis na sigbin. Mukhang mapapasubo ko nito ah. Marami-rami ang mga to ah. Pero di bali na, kasama ko naman ang mga gabay ko. Tiyak na mga sisiw lang ang mga to. Agad nila akong pinaikutan. Pinagpawisan ako sa kaba nito dahil naramdam kong malalakas ang mga to. Pero syempre, dahil mas mabagsik at malakas yung mga gabay ko, nagawa ko silang matalo. Nagtakbuhan ng ibang natirang sigbin dahil sa takot na masawirin sila, kagaya ng mga kasama nila. Nangyayari ang spiritual na bakbakan na to para sa pag-iensayo ko, para mapalakas pa ang kakayahan ko. Kinabukasan na ng 1:00 umaga ako nakabalik sa katawan ko. Sobrang sakit ng katawan ko nito dahil na rin sa nangyaring bakbakan sa spiritual na mundo. Naligo ako nito at pagkatapos ay nagdasal para manumbalik ang lakas ko. Hanggang lumipas ang mga araw, wala akong sinayang na oras nito. Inaral ko pa yung mga libro para mas marami pa ako matutunang mga uri ng orasyon. Hanggang unang linggo ng buwan ng Marso, muli ako naglakbay sa spiritual na mundo. Kasama ko rito yung kaibigan kong anghel. Ito yung anghel na taga-sundo ko kapag meron akong misyon. Pagkalabas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ko ang isang matipunong demonyo. Pinaiikutan to ng iilang mga anghel para sugpuin siya. Paano nakarating ang ganitong uri ng demonyo rito? Dahil yan sa mga manggagamot na bumubukas ng portal na hugis between. Bakit nila to ginagawa? Dahil hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Akala nila maganda gumamit ng mga ganitong bagay. Pero hindi nila alam, may mga diablong nakakapasok sa mga ginagawa nila. Nang makita ko tong portal na to, niyaya ako ng isang anghel dito. Sobrang layo nito. Napunta kami sa isang dimensyon. Parang kalangitan to dahil ang daming mga anghel dito. Tapos isang demonyo din yung nakikita ko. Sobrang itim nito. Nababalot yung buong katawan niya ng itim na usok. Nang lumipad na ako, naramdaman ko na parang may pakpak na tumutubo sa likuran ko. Pero kung sa bagay, nung minsang naglakbay din ako sa spiritual na mundo, sumisibol din talaga tong pakpak ko. Hindi ko lang akalain ito na lalabas ulit to. Kaya sinugod ko na yung diablo kasama ang mga anghel. Nagawa naming matalo to dahil na rin sa lakas ng taglay namin. Ilang sandali pa ay biglang nawawala na yung liwanag. Maya-maya pa ay biglang may kung anong pumasok sa katawan ko. Dito'y hindi ko na alam yung mga sumunod pa nangyari dahil nawalan na ako nito ng malay sa dimensyong to. Pagkagising ko, 6:00 ng umaga nito at nasa higaan pa rin ako. Pagod na pagod ako nito na parang nagtrabaho ng buong araw. Halos lahat ng parte ng katawan ko ay sobrang sakit. Tinatamad din ako bumangon nito pero kailangan dahil kailangan ko magdasal para bumalik yung lakas ko. Marami kasi ngayong mga kagaya ko na mas inaaral yung mga maling pamamaraan. Kaya minsan, maraming nakakapasok ng mga diablo sa portal na ginagawa nila. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng isang chat galing to sa isang babae. May sakit to at hindi nila alam kung ano ang sakit ang dumapo sa kanya. Hindi na raw to makabangon at nakaratay na lang daw sa higaan. Dahil medyo may kalayuan yung lugar nila, ginamot ko na lang siya sa pamamagitan ng video call. Ito yung tinatawag nilang online healing. Nagtagumpay naman ako magamot siya. Pero makalipas lang ang 4 na araw, muli itong tumawag sa akin dahil bumalik daw yung sakit nito. Kaya naman pinuntahan ko na to sa lugar nila. Kasama ko dapat nito yung isa sa mga guro kong si Tall Mike. Kilalang kilala to sa Quiapo at sa Cavite. Kaso nga lang, biglang nagka-emergency siya. Kaya ako na lang ang nakapunta mag-isa. Malayo pa lang ako sa lugar nila. Ramdam ko na yung presensya ng kalaban. Naramdaman ko rin yung ginagawa nitong palipad hangin sa akin. Nang makalapit na ako sa mismong bahay ng pasyente, bigla akong tumigil. At saka pinakiramdaman yung paligid. Alam kong may orasyon din tong inilagay sa paligid ng bahay nila. Kaya kailangan ko mag-ingat. Maya-maya pa ay nag-usal na rin ako ng sariling orasyon ko. Orasyon para bakudan yung katawan ko sa kahit anumang kapangyarihan ng kalaban na tatama sa akin. Nakita ko namang na unang pumasok sa bahay yung mga gabay ko. Habang ako, sinisira naman yung mga itim na sinulid na ginawa ng kalaban. Hindi to nakikita ng mga ordinaryong tao. Para tong nylon na napuputol yung tunog kapag napipigtas. Ganyan sila, nilalagyan nila ng dumi yung bahay ng mga biktima nila para masabing sa kanila to. Pero binaklas ko ang lahat ng to. Nang makapasok na ako, biglang nagulat yung pasyente. Kahit nasa taas pa to ng kanyang kwarto, naririnig ko na yung sinasabi nito. Mukhang may mga bisita tayo ah. Ang dami nila. Agad ako nagtaka sa sinabi nito dahil ako lang naman mag-isa yung pumasok at wala nang iba bukod sa gabay ko. Nang paakyat na ako sa kwarto niya, agad naman naglaho ang mga kasama ko mga gabay. Kumusta ka? Pasensya na ha. Ngayon lang ako. Ayos lang. May mga kasama ka ba? Mukhang marami kayo ah. Ha? Wala. Ako lang mag-isa. Nararamdaman ko kasi kanina.
Parang marami kayo. Mag-isa lang siya pumasok dito, mahal. Paano mo naman nasabi na marami sila? Nakita ko kasi kanina nung paakyat na siya. Parang may iba siyang mga kasama. Kaso, parang biglang naglaho. Baka namamalikmata lang po kayo. Ako lang talaga mag-isang dumating dito. Alam ko kung sino yung tinutukoy niyang kasama kong dumating. Yun ay ang mga gabay ko. Tahimik lang ako nito habang pangiti-ngiti. Sabi ng mga tao rito, sobrang mahiwaga ko raw. Para bang may kung anong orang bumabalot sa akin. Pero hindi ko na sila gaanong pinagtuunan pa ng pansin. Bagkus ay nagsindi na ako ng kandila para makapag-umpisa na ako ng gamutan. Sinindihan ko na rin yung insensong dala ko at saka nag-uusal ng orasyon. Orasyon ni San Miguel nito ang ginawa ko para bakura na yung buong lugar. Habang umuusal ako, kita ko na nanginginig yung pasyente ko. Para bang natatakot to sa akin. Alam ko na sa pagkakataon na to, nasa loob na ng katawan niya yung gumagambala sa kanya. Uminom ka muna ng tubig para mapag-umpisa na ako. Agad ko siyang pinapikit at saka pinasampa ko na sa katawan niya yung nilalang na gumagambala sa kanya. Alam ko naman na kanina pa to nakasampa sa katawan niya. Gusto ko lang makita ng pamilya niya na ganito ako manggamot. Kasunod nito, nag-orasyon na ako para maipakot maigapos ang katawan niya. Nang matapos, ay umatras ako sa kanya ng ilang dangkal at saka dito nag-umpisang kausapin yung gumagambala sa kanya. Ayoko rin namang pagdudahan ako ng buong pamilya niya na nanunood sa akin nito. Kaya minabuti ko na lang na huwag siyang hawakan at lumayo na lang ng bahagya. Binalaan na kita nung nakaraan na at saka pinagbigyan na kita. Anong pumasok sa kokote mo at binabalikan mo talaga tong biktima mo? Hindi ka ba natatakot sa kaya kong gawin? Trabaho lang, walang personalan. Kailangan ko siyang pahirapan ayon sa kliyente ko. Magkano yung binayad sa'yo para pahirapan mo tong babaeng to? 3,000 at gusto niyang patayin ko tong babae na to. Ano naman ang motibo niya para patayin tong babaeng to? Hindi lang ako sigurado. Pero alam kong magkaaway raw silang dalawa. Napapasigaw sa sakit ang mangkukulam sa tuwing magtatanong ako sa kanya. Dahil bawat tanong ko ay may kalakip na orasyon para masaktan to. Nang pumapalag pa to sa akin, dito ko na hinipan yung daliri ko at saka idiniin sa katawan ng pasyente. Sa sobrang init nga nito ay nasunog pa yung balat ng pasyente. Pero yung mangkukulam ang labis na nasasaktan sa ginagawa kong to. Ano, lalaban ka pa ba? Kung patuloy ka pang magmamatigas, baka ikamatay mo na to. Susunugin kita ng buhay pag di mo inalis ang ginawa mo sa babaeng to. Parang awa mo na. Wag! Sobrang sakit na! Masakit pala eh, pero bakit hindi ka pa rin tumitigil? Muli kong idinampi yung daliri ko sa babae, dahilan para sumigaw ulit sa sakit. Pero dahil napapaso yung babae, muli akong dumistansya. Tama na! Tama na! Tatanggalin ko na yung inilagay kong sakit sa kanya! Aba dapat lang, kasalanan sa Diyos ang ginagawa nyo. Walang sino man sa atin ang pwedeng kumitil ng buhay ng iba. Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Muli kitang pagbibigyan at umaasang magbabalik loob ka sa Panginoon. Gamitin mo sa mabuti ang kakayahan mo. Hindi porket bata pa ako tignan, ay kaya mo na akong higitan. Diyan ka nagkakamali dahil malakas ang pananampalataya ko sa taas. Nangako naman to sa akin na magbabago na siya. Pero yung nagpagawa sa kanya nito, pinasampa ko na rin sa katawan ng babae para maranasan naman nito yung sakit na dulot na pinagawa niya. Pero hindi ko na gaanong pinahirapan to. Agad ko rin naman silang pinakawalan at binalaan na sa oras na muli magkita ang aming mga landas ay kamatayan na ang kanilang kahahantungan. Matapos to, bumalik na sa ulirat yung pasyente ko. Gumaan yung pakaramdam nito at unti-unting nanunumbalik yung sigla ng katawan niya. Ang hapdi ng balat ko dito Aray, ba't parang may paso to? Pinaso mo ba ako? Hindi Itanong mo pa sa tiwi na asawa mo. Wala naman siyang ginawa sa'yo, mahal. Katunayan, malayo nga siya sa'yo nung gamutin ka niya eh. Siguro napadiin lang yung daliri niya kanina. Idinampi niya kasi sa balat mo kaya parang nagkapaso. Habang nag-uusap-usap sila, ako naman ay tahimik lang habang iniisip yung sitwasyon ng matandang mangkukulam na yon. Nang bitawan ko siya kanina, para na siyang lantang gulay. Wala pa raw nakakatalo sa kanya at ako pa lang. Kaya ganun na lang kalakas yung loob niyang subukan ako. Pero katulad ng iba na sumubok sa lakas ko, nabigo rin siya. Dinig ko kasi minsan sa spiritual na labanan, yung sinasabi niya na naghihintay na lang itong matalo ng kahit sinong katulad ko. Kaya tinapos ko na yung paghihintay nito at pinatikim sa kanya ang hagupit ng pananampalataya ko sa Diyos. Ramdam ko na kahit hindi ko pa siya tapusin ngayon, alam kong malapit-lapit na rin ang kanya magiging katapusan dahil sa sobra nitong katandaan. Bumalik lang ako sa ulirat nang tanungin nila ako kung
magkano raw yung sisingilin ko sa gamutang to. Hindi ako naniningil eh. Yung medalyon na lang po yung bayaran nyo para sa susunod na manggamot ako. May pangbili ako ulit. 7 medalyon kagad yung kinuha nila. Dito sila namangha sa akin. Dahil ako lang daw yung bukod tanging manggagamot na naglalakbay mag-isa at hindi pa raw nagpapabayad. Alam kong delikado tong pinili kong landas. Pero ipagkakait ko pa ba ang kakayahan ko manggamot sa mga nangangailangan taong tulad nila? Pero sa totoo lang, masarap sa pakaramdam na nakikita kong may napapagaling akong mga tao. Hindi na ako nagtagal sa lugar nila at agad ding umalis. Habang naglalakad ako sa labas, may nakita akong tindahan. Dito na muna ako nagpahinga at saka nagmeryenda. Habang nagpapahinga ako rito, nakikita ko sa isip ko yung mangkukulam na kalaban ko kanina. Iilan lang sa mga manggagamot na kayang gawin tong abilidad ko. Swerte mo pag nagagawa mo tong kakayahan kong makakita sa isipan ng nangyayari sa kinalaban mo. Nakikita ko kasi nito na nanghihina na yung matanda at hinihintay na lang na malagutan siya ng hininga. Pero bago pa siya mawala ng buhay, nagawa pa nitong ipasa sa anak niya ang kakayahan niya mangkulam. Alam ko sa pagkakataon na to, nagaganti ang anak niya sa nangyari sa nanay niya. Kaya hindi ako tumigil sa pagmasid sa mga kilos nila kung sakaling ako na ang pupuntiryahin nito. Nang makauwi na ako, nagdasal ako para muling manumbalik ang lakas ko. Muli kong nakita sa isipan ko yung anak na mangkukulam na namatay. Gusto talaga nitong gumanti sa akin. Pero pinigilan lang siya ng isang matandang mangkukulam din. Maski raw siya ay hindi niya ako kaya. Siya pa kaya raw na baguhan lang na mangkukulam. Pero sadyang makulit yung babaeng pinagmanahan ng kulam ng nanay niya. Gusto niyang tapusin ako para maihiganti yung nanay niya. Kaya nang nakikita ko sa isip ko na harapin niya na ako, naghanda na ako nito. Hanggang nagtagisan kami ng lakas sa espiritual na labanan. Panay siya palipad hangin. Pero hindi naman umuubra sa akin ng mga to. Para lang tong sisiw na nilalamig kung ituturing ko. Anong magagawa ng batang mangkukulam sa lakas ko na kayang gumiba ng mga pader? Kung ang ina nga niya ay walang binatbat sa akin, siya pa kayang inakay pa lang. Pinarusahan ko siya at pinadama yung pinsalang ibinigay ko sa kanya. Matapos to, kinabukasan, nakikita ko na lang sa isip ko na nagpapagamot na to sa ibang manggagamot. Ay nako, lalaban-laban tapos hihingi ng tulong sa iba. Kung ako sa'yo, imbis na pag-aaral sa kulam ang atupagin mo, ay matulog ka na lang at mamuhay ng normal. Napapailing na lang ako nito dahil sa mga traidor na manggagamot na katulad ko. Dahil tinutulungan nila mangkukulam na gumagamit ng itim na mahika para magpahirap sa tao tulad na lang itong batang nakalaban ko. Ganito sa mundong ginagalawan ko, marami pa rin manggagamot na ginagamit yung karunungan nila sa mga kasamaan o pera. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na nagparamdam yung bata sa akin. Mukhang natuto na siya na wag basta-bastang lumaban kung kulang pa yung kaalaman mo. Matapos to, nagbalik trabaho na ako bilang isang car wash boy. Isang araw, habang naguhugas ako ng sasakyan ng mga customer, biglang may dumating na magarang sasakyan. Bumaba naman yung driver nito. Sa tindig pa lang nito, halata ng mayabang. Lumapit to sa akin at saka binangga niya ako. Sa lakas nga nito, ay muntik pa ako matumba. Pero hinayaan ko na lang to kasi ayoko ng gulo. Pero yung mga gabay ko, galit na galit at gusto manakit. Pero sabi ko sa kanila, hayaan na lang dahil hindi naman ako gaanong nasaktan. Pero yung ibang mga gabay ko, ayaw pumayag. Kaya nang makalipas ng ilang araw, bumalik yung lalaki na to para magpa-car wash. Pagtingin ko sa kanya, bigla siyang namayat para bang galing sa matinding sakit. Wala talaga akong magagawa kahit ayoko pa siyang patulan. Pero dahil mga gabay ko na mismo yung humatol sa kanya, wala na akong magagawa nito. Ang nasa isip ko na lang na sana matuto siya na wag mang ismol ng tao. Dahil baka yung minamaliit at tinatarantado mo ay may kakayahan palang katulad ko. Hanggang isang araw, Lunes nito, may naging customer ako nitong pulis na malapit na magretiro. Alam ko ang laman ng bag nito ay isang barel. Nang matapos ko nang linisan yung sasakyan niya, bigla siyang nagalit. Punasan ko raw ng maigi yung sasakyan niya at yung blower ng makina. Marami pa siyang sinabi sa akin masasakit na salita nito, pero hinayaan ko na lang. Sinunod ko na lang yung gusto niya. Habang ginagawa ko yung trabaho ko, nagalit ulit siya sa akin. Hindi raw malinis yung trabaho ko. Kinuha niya sa akin yung vacuum at sabi niya, tumigil na raw ako. Pero sabi ko sa kanya, sir, hindi pa po ako tapos eh. Biglang uminit yung katawan ko nito. Nahudyat na may magaganap na hindi maganda. Dito na ako umusal ng orasyon ng santor. Pangkalahatang orasyon to. Agad ko tong inihip sa katawan ko. Hanggang nagpaliwanag ako sa kanya ng mahinahon. Pero siya, halos magwala sa galit.
Nang akmang uupakan niya na ako, biglang nagsilabasan yung mga gabay ko sa likod ko, kaya bigla tong napatigil. Alam kong ramdam niya yung malakas na enerhiyang bumabalot sa paligid ko na galing sa mga gabay ko. Dahil sa oras na idampi niya lang yung kamaon niya sa kahit anong parte ng katawan ko, tiyak na may paglalagyan siya. Hindi niya talaga siya aabutin sa araw ng retirement niya. Oh, bakit napatigil kayo, sir? May nakikita ka ba sa likod ko? Pangiti-ngiti ko pa tong sinabi sa kanya. Tila naribulto to sa kinatatayuan nito at parang hindi na makagalaw. Hindi niya na nagawa pang mabunot yung baril nito sa bag. Nang bumalik na to sa ulirat, ay nagmadali na lang tong sumakay ng sasakyan niya at saka mabilis na hinarurot paalis to. Napapabilib naman sa akin yung mga kasamahan ko nito dahil nakita nila yung pangyayari. At ako lang daw ang nakasagot sa kupal ng pulis na yon. Marami na raw binugbog yung pulis na to, pero pagdating daw sa akin, parang nanginginig daw at nauutal pa. Alam naman ng mga kasamahan ko na marunong ako manggamot kaya may idea sila kung bakit nabahag ang buntot ng pulis na yon. Maliit lang ako at patpatin, pero hindi ako basta-basta lang. Kasi may mga gabay naman akong dambuhala na kayang tumapos sa mga gustong mapi sa akin. Pagkatapos ng araw na to, hindi na bumalik yung pulis na yon. Lumipas ng ilang araw, niyaya naman ako ni Tol Mike na manggamot sa Divisoria. Akala ko nito dalawa lang kami, pero kasama pala namin si Tol Zardo. Isa rin tong kilalang manggagamot sa Quiapo. Habang palapit na kami sa bahay ng pasyente, nag-uusal na ako nito ng orasyong pangbakod. Ako yung pinakahuling pumasok sa bahay ng pasyente. Nang makaupo na ako sa loob, umagaw sa atensyon ko yung isang duwende. Agad kami nagkatinginan ni Tol Zardo nito. Hindi na to nag-aksaya ng panahon at agad na pinasampa na yung gumagambala sa biktima. Mabilis namang pumasok yung duwende na to sa katawan ng pasyente. Ano kayo? Tao o elemento? Wala ka nang pakialam! Umalis kayo rito! Aba, mukhang matigas ang isang to ah. Kapag hindi ka nakipag-usap sa akin ng matino, paparusahan kita. Talaga? O sige, dahil mapilit ka, isa kaming elemento! Sasabihin mo rin pala eh. Ano naman ang atraso niya sa inyo? Hindi kami makagalaw ng maayos dahil nasasagi nila kami sa bahay na to! Malamang, bahay nila to eh. Hindi naman to sa inyo. Mas nauna kami sa kanila rito! Sila ang totoong gumambala sa amin! Ang dating malaking puno dito ay pinutol pa nila! Kahit noon pa man, dito na kami nakatira, no? Dapat kayo na ang lumipat. Alam naman yung hindi nila kayo nakikita eh. Saka moderno na yung panahon ngayon. Anong alam nila tungkol sa inyo? Madali lang naman silang kausapin. Pumayag naman sila sa huli. Pero tinanong pa rin namin ni Tol Zardo kung may nag-utos ba sa kanila na gawin to. Kasi may iba pa kaming elementong nakikita na nakatayo sa gilid ng poste ng bahay na to. Kulay itim na engkanto to. Kanina kasi, habang kausap ni Tol Zardo yung duwende, ako naman ay nakatingin sa isang engkanto. Hinayaan ko lang siya kanina dahil ayokong manghimasok sa gamutang ginagawa ng kasamahan ko. Pero maya-maya pa ay mabilis nang umalis yung itim na engkanto na to. Hindi niya siguro akalain na nakikita ko siya at siguradong naamoy din niya yung kaya kong gawin sa kanya. Tahimik lang ako nito habang natatawa hanggang natapos ang gamutan ng matagumpay at umalis na ang duwende na to. Pero ilang saglit lang, may biglang dumating sa bahay ng pasyente. Isa ring pasyente na ginagambala daw ng isang nilalang. Magkakakilala naman silang lahat dito, kaya pinatuloy na rin nila to para magamot din namin. Tinignan naman siya ni Tol Zardo, pero ako, alam ko na kung anong kaso ng pasyenteng to. Pero tahimik lang muna ako nito habang tinitignan ko yung kasama ko. Katagalan, hindi na ako nakatiis. Tol, ulam yan at picture ang ginamit sa kanya. Nagulat naman si Tol Zardo sa akin ito. Hindi niya akalain na nakikita ko na kaagad ang mga bagay na to. Sumagot naman si Tol Mike na kaya ko talagang makakita ng ganito. Kaya nga raw ako sinama rito dahil alam niya yung kakayahan ko. Tahimik lang daw akong tao pero napakalupit ko daw. Napangiti naman sa akin si Tol Zardo. Ngiti rin yung iginanti ko sa kanya. Habang isinasagawa na ni Tol Zardo yung gamutan, nakikita ko anong ritual yung ginagamit niya at kung anong orasyon yung inuusal niya. Nakakaawa yung mangkukulam pero wala akong magagawa dahil ginusto niya rin to. Hanggang sa gamitin ni Tol Zardo yung latigo ng kidlat. Tumama to sa dibdib ng mangkukulam at malaki ang naging pinsala nito. Sa lakas nga nito ay tumalsik pa yung mangkukulam palabas. Dahilan para makatakas pa to palayo. Nalungkot kami pero sigurado naman kaming hindi na rin to tatagal. Dahil sa natamo nitong sugat sa dibdib galing sa espiritual na latigo ni Tol Zardo. Matapos ang lahat ng to, naging okay na yung pasyente namin. Umalis na kami at nagpaalam na sa kanila. Dumaan muna kami sa isang tindahan nito. Dito na ako tinanong ni Tol Zardo sa mga bagay na kaya kong gawin. Nagtawanan lang kaming tatlo habang kumakain sa tindahan. Hindi kasi lubos maisip ni Tol Zardo na kaya ko rin gawin yung mga ginagawa niya.
Humble lang kasi ako at ayokong ipagkalat yung kakayahan ko. Pagkatapos nito ay umuwi na ako at saka bumalik na rin sa trabaho ko. Pumupusit lang taga ako sa trabaho sa oras na may gagamutin kaming pasyente. Hanggang isang buwan, nalaman ko na ang asawa ko ay ginayuman ng isang lalaki. Nagalit ako ng husto nito at saka sinabing, mali siya ng ginayumang babae. Asawa pa talaga ng magagamot ng napili niya ha? Pwes damhin niya yung hagupit ng parusa ko. Pero sa totoo, natatakot ako nito dahil baka masira na yung pamilya ko dahil sa ginawa ng lalaki na yon. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon pa. Ginamit ko na rito yung isa sa mga alas ko, 7 nunong kamatayan. Kaya ko silang tawagin. Isa sila sa dating nagpakita sa akin at gustong maging gabay ko. Naawa man ako sa lalaki pero pamilya ko na ang pinag-uusapan dito. Pero yung hiningan nito ng gayuma ay hindi ko na rin pinalagpas. Sa sobrang kulit nila ay naunang namatay yung matandang nagbigay sa kanya ng gayuma para gayumahin ang asawa ko. Inubos kasi nila yung pasensya ko nito. Nalaman ko kasing hindi lang gayuma yung ginawa nila, kundi pati sakit. Nilagyan din nila ang asawa ko. Kaya ginamit ko na rin yung mga orasyon kong matindi. Pumapalag pa kasi sila, kaya naubos na yung pasensya ko nito. At ginamit sa kanila ang 7 nunong kamatayan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na yung katinuan ng asawa ko at naglalambing na siya ulit sa akin. Patunay na magaling na to sa gayumang pinataw sa kanya. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kahit hawak ko na mga aklat ng lihim ng karunungan. Hindi to alam ng karamihan dahil tahimik lang ako. Nagpapatuloy lang ako hanggang sa lumawak pa yung kaalaman ko. Pangalan ng mga lihim ng Diyos at kasaysayan ng Infinity ay nalaman ko na rin. Pero kahit ganito, ay nananatili pa rin ako mapakumbaba sa kabila ng aral na nalalaman ko. Dito ko rin nalaman na isa pala ako sa napili ng kataas-taasan na maglingkod sa kanya. Hindi nagtagal, naging matunog at malaking banta ang pangalan namin ni Brother Fusiga sa lugar ng mga elemento. Hindi man kami ganito kakilala dito sa lupa, kinatatakutan naman kami sa lugar ng mga halimaw. Nagpapatuloy pa rin kami sa aming adhikain na manggamot ng libre. At sa katunayan, dahil sa pagkukwento ko ng karanasan ko rito, sa pamamagitan ni Sir Jess, ay may ilan na ako natulungang mga tao online. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil na itutulong at naibabahagi ko sa iba ang mga aral na natutunan ko. Ako si Tol Dooms at kami ni Brother Fushige ang 2 manlalakbay na manggagamot ng Antique.